Okay guys, meron tayong i-service dito na Sharp automatic washing machine. So ang problema daw nito guys, nag-i-error, no. So titingnan natin kung anong error nito. Lagay natin siya sa spin program para makita natin kung lumalabas yung error. Yan, lagay natin siya sa spin, tingnan natin kung may error. Dahil lang natin. Ayan, so nasa 7 siya. Spin program. Ganun lang po pag mag-identify kung may error yung washing machine natin. Lagay natin sa spin program. Makikita na natin kung may error na ilalabas. Yan. Line lang natin, no. So, andito tayo ngayon sa Annex, no. Piece 1 si Annex ng San Lorenzo. Andito tayo nag-service ngayon. Ayan, nasa 7. Wala pa, no? Di pa umikot yung drum. Wala ring error pa, no? So, antayin lang natin, guys, na lumabas yung error. Pero sabi kasi ng customer natin, may error daw ito. Hindi daw nagtatapos sa paglalaba. Ayan. Ayan. Mapapansin nyo, guys, lumabas yung E2. Ayan, no? Nagpa-flash yung E2 sa screen. So, ibig sabihin, E2, ayaw niya mag-spin. No, nagkaroon siya ng E2 error. No, so ang gagawin natin, guys, checkin natin to. No, bubuksan natin yung likuran para makita natin kung anong problema ng washing machine na ito. No. So ayan, iusog lang po natin, no, para makagalaw tayo. Usog lang natin. So nandito, guys, mayroong dalawang screw yan dito sa likuran. Bubuksan nyo lang. Dalawa yan. No, para buksan nyo itong cover ng likod. Ayan. Ayan, screw nyo lang yung dalawa dyan. Tapos iangat nyo itong cover. No, ito. No. So, minsan mahirap ito pag iangat ito. So, ang gagawin nyo, itaas nyo yung cover. No, yung cover, yung pinto ng washing para madali nyo siyang iangat. Ayan. So, ang gagawin nyo, guys, itaas yan. Itaas nyo siya, then saka nyo iangat yung cover sa likod. Ayan, hindi kayo mahirapan. So, yan. So, ang gagawin natin, chichikin natin ngayon itong mga parts na nandito sa likod. No? Ayan. So, iusog lang natin, no? Para makita. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin, guys, testerin natin. No? Mayroong dito kasi sa ilalim ng sensor. Mayroong drum sensor yan dito or parang bump switch kung tawagin, no. Ito, guys, oh. Para siyang relay or ang tawag nila dito is drum sensor or bump switch kung tawagin. Ayan, ito. May dalawang wire yan. So, kailangan mayroon niyang continuity, no, kapag tinetester natin. Ayan. So, ayan, tulad yan, guys, wala siya. Wala siyang continuity. So, ito naman, guys, ito naman yung sa door switch, no. So, ito, ayan, good, no? Meron siyang continuity. Pero ito yung bump switch, wala. So, usually, guys, ang E2 error, nandito yan, ito, nandito sa bump switch, no? So, ang gagawin natin, guys, pag-short lang natin itong dalawang wire, ayan, no? Short lang natin yan, ayan. Kumbaga, itutusok lang natin, isu-short lang natin, pag-connectin yung dalawang wire na nakakonect doon, then, titestingin natin kung mag-i-error pa, no? So, yan, kinonik lang natin yan. So, temporary, i-connect lang natin siya ng ganun, no? Ngayon, pag hindi na siya nag-i-error, pwede na yan natin i-fix, no? So, yun. Ayan. So, testingin natin, guys, kung lalabas pa yung error. Ayan. Ayan. Ayan, sa 4 na siya, no? No, kasi kanina, pinatay natin siya na hindi siya natapos, no? So, ayan, guys, kung mapansin nyo, guys, umikot na, no? Yan. Ayan, umikot na siya. So, hindi na siya naglabas ng error, no? Ayan, no? Umikot na po siya. Ayan. So, yun po ang problema, guys, no? Yung E2 error sa mga Sharp automatic washing machine. Yung kanyang bump sensor or drum sensor. Ang tawag kasi dyan, maraming tawag sa dyan. May drum sensor, bump sensor, or bump switch. No, yan. So, ang ginawa namin, guys, kinonik natin. So, pwede nyo yan siya i-try and error, no? Kung, example, wala kayong tester, hugutin yung dalawang wire,
Ayan, pag-connectin nyo lang, din testing nyo. Ayan. So, ganun lang po, no? Para, identify nyo siya kung ano ang problema. Pero, 99%, yan lagi ang may problema dyan, guys, pagdating sa Sharp, no? Kapag nagkaroon siya ng E2 error, no? So, ayan. So, ayan, umikot na po, no? So, ayos na siya. Nasa 3 na. Ayan. Nasa 3. Ayan. Nasa 3. Ayan. So, ibig sabihin, guys, hindi na siya nag-error. So, tuloy-tuloy na siya. Okay na siya. So, yun lang ang naging problema niya doon, guys. Doon sa kanyang drum sensor or bump switch, kung tawagin nila. No? So, ang gagawin nyo lang dyan, i-connect nyo lang yung dalawang wire, no? Ayan. Kasi, yan lagi ang nasisira dyan. So, yan naman kasi, parang additional parts lang naman yan ng isang washing machine, no? Ang function kasi ng parts na yan, kapag sobrang alog na yung washing machine, mag-i-error siya. Kumbaga, pag sira na yung pinaka suspension rod mo, bangga-bangga na sa katawan, pag mag-iingay na siya, mag-i-error na siya, no? So yan, pwede naman yan i-disable, pwede rin naman palitan. Kaso medyo mahirap kung makakakuha ng kapalit niyan. Kaya usually dyan, ang ginagawa namin, disable na lang namin yan. Kasi yan lagi, paulit-ulit lang yan. Pagka hindi may disable yan, sa sunod, yan na naman ang magiging problema, no? So, after nyo guys ma-connect yung dalawang wire, lagyan nyo ng electrical tape, no? Huwag nyong hayaan na nakakonect lang na walang electrical tape, no? So, dapat naka-electrical tape yan para hindi mag-ground, no? So, ganun lang po guys, no? Sana makatulong po yung video natin, no? Sa mga nagdi-DIY, no? Ito, kayang-kaya nyo i-DIY guys yung mga ganitong problema pagdating sa Sharp na automatic washing machine, no? So, very easy lang po guys. So, ayan, no? So, balik na natin, no? So, yun. So, yan. Okay na po ito, no? So, sa mga hindi pa nakapag-follow or nakapag-subscribe sa amin, subscribe po kayo. At marami pa tayong mga videos na ilalabas, no? About automatic washing machine. Yan, no? So, binibigay namin sa inyo yung mga simpleng problema, binablog namin, para naman madi-DIY nyo ito, no? Ayan. Kaya nyong gawin kung ma-encounter nyo ito sa inyong mga washing machine. Okay, guys. Maraming salamat sa panood. Bye-bye.